Ano? Nababaliw ka na ba? Anong lilipat? Ayoko nga. Tanggi niya kay Ashton nang sabihin nito sa kanya na titira sila sa iisang bahay. Kanina pa nakaalis ang mommy at ang tita nito, kaya naiwan silang dalawa dito sa restaurant. At ayun nga, sinabi nito kay Ligaya na bukas din ay titira silang dalawa sa bahay na pinagawa nito. You will move with me because I say so, Ligaya. Ayoko magduda sila mommy na wala talaga tayong relasyon. Baliwalang giit nito. Aba, kasalanan ko ba na nagpagawa ka ng bahay? Ngumiti siyang bigla. O mas tamang sabihing napangiwi. May pasigaw-sigaw pa siyang nalalaman. Baka mamaya, bumulugta siyang butas ang bungo dito. Ah, ang ibig kong sabihin, bakit kailangan na tumira pa tayo sa iisang bubong? Hindi ba pwede na pupunta lang ako sa bahay mo kapag nalaman natin na bibisita sila? Ayaw niyang makasama ang lalaking ito sa iisang bubong. Sigurado siya na mapapadali ang buhay niya kapag nagkataon. Sigurado ka bang kaya mong gawin ang sinasabi mo? Mabilis na tumango si Ligaya. Oo naman, ako pa. Aniya sabay mayabang na hinampas ang dibdib. Pero teka, kumunot ang noon niya. Parang himala yata na napapayag niya to. Bakit kaya? Nagdududang pinasadahan niya ng tingin ng mukha nito. Matangkad talaga at gwapong hinayupak. Wala siyang masabi. Nag-isang linya ang kilay nito na mapansin ang paninitig niya. Ang arte talaga. Tinignan lang naiinis na. Samantalang ito ay ilang beses na pinapakang labi niya. Naglapag to ng isang kahon ng brand new cellphone sa harap niya. Use this cellphone from now on. Magpapadala ng message ang assistant ko sa'yo sa tuwing darating sila mommy sa bahay. Siguraduhin mo na mauna ka bago sila dumating sa bahay, Ligaya. Napalunok siya nang tingnan siya nito ng may pagbabanta. Ayoko sa lahat ang taong hindi marunong panindigan ng kanilang salita. So you better watch your words and actions because it matters to me. Nangangati ang dila niya. Kanina pa niya ito gustong tanungin. Uy, totoo ba? Magpapakasal tayo after 5 months? Kasi ang usapan natin, magpapanggap lang akong fiancé mo. Wala naman sa usapan na magpapakasal tayo. Mukha ba ako nagbibiro? Madilim ang mukha na tanong nito. Ikaw naman, high blood agad. Nagtatanong lang naman ako. Aniya pero sa loob-loob niya ay umiiyak na siya. If you choose to run away again from me, I swear I will kill you. Ligaya di malanta. Sisiguraduhin kong malalanta ka talaga. Seryosong banta nito. May inilapag itong mga papeles sa mesa. Don't worry about your brother and all your expenses from now on. Hindi lang naman ako makikinabang sa kasunduan na ito. Namilog ang mga mata ni Ligaya na makitang nakasulat sa mga papeles na ibinigay nito sa kanya. Sasagutin nito ang lahat ng kailangan nilang magkapatid at wala silang poproblemahin kahit na maghiwalay sila after ng 2 taon dahil bibigyan siya nito ng 1 bilyon kapag naghiwalay sila. Kanina lang ay mangiyak-ngiyak siya pero biglang nagbagong ihip ng hangin dahil abot na hanggang ika-10 langit ang ngiti niya. Walang pakialam na niyakap niya sa harapan nito ang mga papeles na pinirmahan niya. Wala siyang pakialam kahit na pag-isipan siya nito ng masama. Sinong hindi sasaya, magiging mayaman siya pagkatapos nilang maghiwalay. Ang swerte niya dahil hindi na niya kailangang problemahin ang pagpapagamot ng kuya niya. Magiging mayaman pa sila. Teka, saan mo ko dadalhin? Takot na tanong niya na nang hawakan itong kamay niya. Sa bahay. Malamig pa sa yelo na sagot nito. Sa bahay mo? Akala ko ba pupunta lang ako dun kapag... Takot na niyakap niya sarili na mahinala na pumasok sa isip niya. Teka lang, wala naman to sa usapan natin ah. Dumaan ng iritasyon sa gwapong mukha nito. Stop thinking some nasty things, woman. Wala akong interes sa katawan mo. Saglit na pinasadahan nitong katawan niya. You're not my type. Hindi ka naman maganda. Aray ha, grabe ka sa beauty ko ha. Maganda kaya ako sa lugar namin. Niyakap niyang katawan. Lumang t-shirt lang kasi ang suot niya at kupas na pantalon. Baka kapag nagayos ako maglaway ka. Nanlaki ang mata niya ng pahiri ng hinlalaki nito ang gilid ng labi niya. This is the reason why we need to live on the same house. Mahinang bulong niya. They are watching Ligaya. Sino? Pinigilan siya nitong lumingon. Nanlaki ang mata niya nang halikan siya nito ng mabilis sa labi. Sumusobra na to. Total ay tuso to. Kailangan din niya maging tuso. Pagkapasok nila sa loob ng kotse nito, inilhad niya ang kamay. Pahingi ng 20,000. Kumunot ang noon nito kaya namewang siya. Ang usapan natin ay magpapanggap lang ako ng fiancé mo
at magpapakasal lang pero hindi kasamang halik o physical touch. Kaya akin na ang 20,000 ko. Matamis nang umiti siya dito kahit ang totoo ay kinakabahan siya. Wala nang libre sa panahon ngayon, no? Kaya bayaran mo halik ng mga ninakaw mo sa akin. Tumingin lang ito sa kamay niya. Teka, wag nitong sabihin na wala tong balak magbayad. Magpasalamat nga at 20 mil lang ang sinisingil niya dito pagkatapos nitong nakawin ng first kiss niya. Nalukot ang mukha niya na maglagay ito ng tseke sa kamay niya. Ayoko ng tseke. Ang gusto ko cash. 10 million. Nalaki ang butas ng ilong na bulalas niya nang makitang amount na nakalagay sa tseke na ibinigay nito. That's my payment for all the kiss I stole. Why? Isn't it enough? Pero kasi 20 mil lang naman ang hinihingi niya. Ang laki naman ito. Ano kaya kung gamitin niya ito para tumakas? Don't even try it, Ligaya. Believe me, kaya kitang hanapin kahit saan ka magpunta. Ani Ashton nang mabasang iniisip niya. Habang sakay sila ng kotse nito ay hindi niya mapigilan ang purihin ang sasakyan nito. Ang bango, hindi maasim at amoy pang mayaman. 2 oras silang sa biyahe bago nakarating sa bahay nito. Kaya pala siya nito gustong isama dahil gusto lang nitong ituro sa kanya kung saan sila kunwaring magkasama natitira. Magkahawa kamay silang nagtalon ni Jamaica sa tapat ng isang salon. Oo, nasa tapat sila ng isang salon. Matutupad ang pangarap nila na makapagpaayos at makapagpaganda sa isang mamahaling salon na hindi iniisip ang bayad. May silbi rin pala ang pagdating ni Ashton sa buhay niya dahil gagaan ang buhay niya. At syempre, hindi niya pwedeng kalimutan ang kaibigan niya. Gusto ko maging bonggang-bonggang straight ang buhok ko. Gawin niyo akong pinakamagandang blonde and straight sa buong mundo. Hirit pa ni Jamaica sa baklang nag-a-assist dito. Pagkapasok nila, lumapit sa kanya isa pang binabaeng tauhan ng salon. Sa'yo po, ma'am. Itutuwid ba natin tong buhok mo? Mga ilang oras bago maging straight ang buhok ko. Virgin po ba, ma'am? Proud siyang tumango. Aba, oo. Mana sa akin ang buhok ko. Virgin pa. Ani niya na ikinatawa ng mga naroon kaya natampal niyang bibig. Ligaya! Mahina siyang sinipa ni Jamaica sa paa para agawin ang pansin niya. Tumitingin kasi siya kung anong kulay ang maganda at babagay sa kanya. Subukan din natin ang nail extensions nila dito. Hindi ba pangarap natin na maranasan na makasubok nun? Nagliwanag ang mukha nila na sabay at timpit na napatili. Puro sila trabaho para kumita ng pera. Nagkasunog-sunog ang buhok nito dahil nagpapableach lang ito sa dalagitan noong kapitbahay. Siya naman ay halos wala ng kuko dahil sa kakangat-ngat niya dahil sa stress. Kaya wala naman sigurong masamang itreat nila ang sarili nila ng bonggang-bongga. Hinawakan at tinitigan ng bakla ang buhok niya. Ma'am, baka tumagal ng 4 to 6 hours ang pag-rebond sa buhok mo dahil bukod sa virgin hair pa to ay kulot pa. Hindi rin pwedeng i-bleach agad ang buhok mo dahil maluluto to sa gamot. Sa nail extension naman ay 2 to 3 hours ang itatagal bago matapos. May gusto pa ba kayong idagdag? Foot spa, hair spa, kahit ano pa yan. Basta gaganda kami, gawin mo na. Go, go, go! Excited na sabi ni Jamaica. Narinig mong best friend ko? Pagandahin niyo kami. Kapag nag-level up ang ganda namin, may malaki kang tip sa amin. Nagliwanag ang mukha ng 2 nag-a-assist sa kanila ni Jamaica. Yes, madam. Bali tig-4 na gay ang nagtatrabaho sa buhok nila, tig-1 din sa paa nilang 2 kaya bali 4. Bukod pa sa nag-aayos ng kuko niya, nag-ring ang cellphone niya. Alam niya si Ashton to dahil ito pa lang naman ang nakakaalam ng number ng cellphone na ibinigay nito. Hi po, pwede po makisuyo? Pakiusap niya sa Gina nag-aayos ng kuko niya sa kamay. Kakausapin ko lang impact ng fiancé ko. Pwede ba na time first lang? Nang tumangutoy nagpasalamat siya. Bumuga siya ng hangin at tinanda ang pinakamagandang ngiti niya sa labi na para mang kaharap lang niya to. Hi babe, how are you? My parents are coming to my house. Bring yourself here immediately if you don't want me to kill you. Nalaki ang mata niya. Now na? As in ngayon na? Hindi mamaya, hindi bukas? Ngayon na mismo? Nanlumo siya na sumagot to ng yes. Huwag kaya siyang pumunta. Naku, hindi pwede. Nakamakil siya nito nang wala sa oras. Mangiyak-iyak na tumingin siya sa salamin. May gamot pang kalahati ng buhok niya. Ang kabila naman ay straight. Wah! Hindi pa ako tapos magpaganda. Tili ng utak niya. Pero aanhin niyang ganda kung patay na siya. The clock is ticking, Ligaya. Alam mo kung ano mangyayari kapag hindi mo sila naunahan na dumating. Sandali! Gumapang ang kilabot sa buong katawan niya nang mahimigan ng banta sa boses nito. Napatayo siya nang wala sa oras.
Napansin niya na nakatingin ang lahat sa kanya, saka lang niya naalala na naka-loudspeaker ang cellphone niya habang kausap niya si Ashton. Ah, ganyan talaga magmahal ang bebe ko. Nakakamatay. Ani yan na dinaan na sa tawang frustration. Madam, saan ka pupunta? Pigil sa kanya ng mga baklang nag-a-assist sa kanya. Maging si Jamaica ay natataranta. Ligaya, wag mo akong iwan dito. Wala akong pambayad. Huwag kang mag-alala, babalik agad ako. Duda siya sa sinabi niya kaya hinagis niyang sling bag niya kay Jamaica. Pagkatapos kumuha ng pamasahe pan-taxi, kailangan niyang magmadali dahil malayong bahay ni Ashton at aabutin ng 2 oras ang biyahe. Ang swerte niya naman dahil paglabas niya ng salon ay nakita niya si Wako. Hoy, Ligaya! Baba, may date ako. Wala akong pake. Kapag hindi mo ako hinatid, sasabihin ko sa lahat na magiging jowa mo na mas malaking itlog mo kaysa sa batuta mo. Muntik na siyang malaglag na humarurot ang motor nito. Lahat ng madaanan nila sa kalsada na papatingin sa kanya at natatawa pa. Pumikit siya at bumuga ng hangin habang nakahawak sa balikat ni Wako. Kalma, Ligaya. Hindi ka pwedeng magalit kay Ashton dahil bangko mo siya. Kung hindi dahil sa kanya, wala kang pera ngayon. Kausap niya sa sarili niya. Dahil matulin ng pagpapatakbo ni Wako ay dumating sila ng wala pang 2 oras. Pinigilan siya nito sa kamay nang magdodoorbell na siya. Ligaya, alam kong hirap na hirap tayo sa buhay, pero hindi ba nangako na tayo na magbabagong buhay? Ano bang sinasabi nito? Luminga-linga si Wako. Ligaya, baka mahuli ka at makulong. Isipin mo naman si Gino. Paano na siya kapag nakulong ka? Bukha bang magnanakaw ako ng ganitong itsura? Bumuga siya ng hangin. Hintayin mo ko dito kapag umalis ka. Oo na, nananakot ka na naman. Magnanakaw ka na, lumakad ka na. Kumakamot sa ulo na sabi nito, mukhang matandain ang mga tauhan ni Ashton dahil pinapasok siya kaagad nang makita siya. Sinamahan siya ng mga ito sa study room kung nasaan si Ashton. Nag-isang linyang kilay nito nang makitang ayos niya. Pinigilan niya na ikutan to ng mata. What the heck is wrong with your hair? Dumadugong-dung ang galit na boses nito kaya napatalon siya sa gulat. Haharap ka sa magulang ko na ganyan ang itsura? Bakit? Sa palagay mo ba gusto ko maging ganitong virgin hair ko? Pinigilan niyang panisikan to ng mga mata. Pero syempre sa isip lang niya isinigaw yon. Sorry na babe, ikaw naman kasi. Biglaan kong magpatawag. Nasaan ang parents mo? Wala pa ba sila? Tamang-tama, makikiligo ako para harap ako sa kanila na, I just tested you, Ligaya. Ah, ganun ba? Ano? Nanlaki ang butas ng ilong niya. Prenting sumandal doon sa kinaupuan. You heard it right. Sinubukan lang kita kung makakarating ka sa tamang oras. Tumingala siya at piping nagdasal. Lord, bigyan niyo po ako ng isang katerbang pasensya. Baka hindi ko na siya matansya. Hindi lang isang beses pineste ni Ashton ang buhay niya, kundi halos araw-araw sa loob ng 1 buwan. Pagsubok ang tawag dito ng binata pero sa kanya ay malinaw na isa itong pamimeste sa buhay niya. Wala itong pinipili, mapaumaga, tanghali, almusal, minsan nagluluto siya, minsan naglalaro sila ng kuya niya at nasa ospital siya, at minsan naliligo o dumudumi pa siya. Ayaw na tuloy siya na sagutin ang tawag nito. Pero kapag naiisip niyang pwedeng mangyari sa kanya o sa kanila ng kuya niya ay natatakot naman siya. Ligaya, halika na. Bakit man tagal mong maligo? Mangiyak-iyak na tumingin siya kay Jamaica. Ang ganda na ng buhok nito. Samantalang kalahati ng buhok niya naluto sa gamot kaya nalagas. Kaya heto, maikli ng buhok niya at bumalik pa sa pagkakakulot ng kalahati. Tumawag na naman ba si Banker? Tanong nito. Banker ng tawag ni Jamaica sa pekeng fiancé niya dahil para daw itong bangko. Ang daming pera. Hindi pa. At sana naman wag na siyang tumawag. Ring, napatakip siya sa tenga. Hindi ko na to kaya. Ayoko na. Ligaya, saan ka pupunta? Uwi na muna ako. Hindi ko na kayang ginagawa niya. Kakapunta ko lang dun kanina. Tapos natawag na naman siya ngayon. Test na naman. Ayoko na. Sawang-sawa na ako. Nag-isang linya ang kilay ni Ashton na hindi sagutin ni Ligaya ang tawag niya. Nakapagtataka. Itong unang beses na hindi sinagot ng babaeng iyon ang tawag niya. Shit! Halos 1 oras na siyang tumatawag dito. Darating ang mga magulang niya. Sa palagiban ng dalagi isa pa ring test ang pagtawag niya. Halos madurog ang cellphone na hawak ng binata sa diin ng pagkakahawak niya. At tabili naman na lumapit ang head ng mga home cleaners kay Ashton na makitang madilim ang mukha nito. Ang mga itong naglilinis 1 beses sa 1 buwan sa bahay ng binata. Sir,
Tapos na naming linisan ng buong bahay. Then leave. Taboy ni Ashton sa mga ito. Grabe, ang sama talaga na ugali ni Sir, no? Kaya siguro walang nagtatagal na sekretary niya. Ang sabi ng kakilala kong janitor doon sa kumpanya ni Sir ay tinanggal na naman niya ang sekretary niya. Kahapon dahil lang nakalimutang magpasa ng files. Nakakatakot siya maging amo. Sinabi mo pa, segunda na isa sa mga cleaners ni Ashton. Nasa labas ng mga ito tinahakot ang mga cleaning tools nila sa sasakyan. Kung hindi nga lang malaki ang pasahod sa paglilinis ng bahay na to, ay matagal na akong umalis. Ang gwapo niya sana kaso nakakatakot siya. Naalala mo ba si Jessica na kasamahan ko noon? Sinubukan niya akitin si Sir. Pero alam mo ba ang ginawa ni Sir bago pa siya makahawak? Binaril siya sa paa. Nakakatakot nga. Sinabi mo pa. Aba, tama ba na barilin niya sa paa yung tao? Pwede naman niyang sabihin o pagalitan. Saka hindi lang yun. May mga usap-usapan din na may mga lalaki siyang binaril sa isang eksklusibong bar. Hindi lang nabalita dahil mayaman at makapangyarihan ang pamilya niya. Kaya hindi na ako nagtataka kaya walang nobya o naglalakas loob na patulan siya. Nakakatakot naman kasi ang ugali niya. Tumangutango si Ligaya habang nakikinig sa katabi ng mga to. Tama kayo, masama talagang ugali ng lalaking yun. Hinampas niyang kamao sa kamay na ikinapitlag ng mga to sa gulat. Gwapo lang siya pero wala siyang puso. Hindi lang yun, gumagamit siya ng kapangyarihan para mapasunod ang mga tao sa paligid niya. Teka, sino ka ba? Hininakati sa tanong na isa sa kanya. Ako? Pinakita niyang kamay na may singsing. Ako ang fiancé niya. Hinasadanan tingin ng mga tong kabuhan niya. Maya-may nagkatingin na ng mga to't sabay-sabay na tumawa. Miss, mukhang magulong utak mo katulad ng buhok mo. Mabuti pa magsuklay ka na muna at manalamin. Oo nga, miss. Gwapo't mayaman si Sir. Hindi siya desperado. Hindi may pintang mukha ni Ligaya habang nakatingin sa van na papalayo. Inayos niyang magulong buhok na humaharang sa mukha niya. Dahil maikli na ito't matigas ay muli lang itong humarang sa mukha niya. Kasalanan to ni Ashton. Pumangit ang buhok niya dahil dito. Hindi niya naabutan si Ashton sa sala. Siguradong siyang nasa study room ito. Ilang beses na siyang nakapunta dito kaya alam na niyang ibang detalye ng bahay na ito. Pagdating sa study room ay malakas ng tinulak ang pinto at nakapamewang na pumasok. Ayoko na, Ashton. Sawang-sawa na ako. Hindi ko na kayang ginagawa mo. Ano palagay mo sa akin? Walang ginagawa para i-test mo araw-araw at minsan 2 beses pa sa isang araw? Punong-puno na ako. Ayoko na! Di niya sa mga sinabi. Tila nalunod niyang dila nang dumilim ang mukha nito. You're backing out now? Siya? Magbaback out? No way! Sayang ang bilyon pagkatapos ng contract. Anong back out? Hindi, no? Hinila niya mga malat at binagsak sa harapan nito. Simula ngayon, dito na ako titira. Di ba ito naman ang gusto mo? Sawang-sawa na ako sa pamimeste mo. Ibig ko sabihin, sa kakatawag mo. Pati sa panaginip niya, binabangungot na siya dahil dito. Napapalibutan daw siya ng cellphone na may mukha nito. Nakakatakot. Pareho silang natahimik na makarinig ng katok. May bisita ka ba? Teka, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Nalaki ang mata niya na takpan nitong bibig niya. Shh! Nagpapalag siya. Paano siya tatahimik kung bigla na lang siya nitong pinatong sa mesa? Hindi lang yun. Binuka ka pa nitong legs niya at pinaikot sa bewang nito habang nakapulupot ang isang braso sa bewang niya. Anak ng batuta, oh! Napakalapit nila sa isa't isa. Amoy na amoy niyang mabangon nitong hininga. Moon, utos nito. Ano? Ayoko nga. Uungol ka o pauungulin kita. Hindi niya alam kung numatla ba siya o namula. Bastang alam niya, nagiinit ang mukha niya. Hindi nga lang niya alam kung sa takot ba na baka totohanin tong sinabi. Ashton, anak? Nasa loob ba kayo ni Ligaya? Teka, boses yun ng mommy ni Ashton. Napaungol siya. Sus Mariosep, mukhang gumagawa ng bata. Bulalas ni Emma. Natutup ni Ligaya ang bibig. Si Ashton, pinipisil ang dibdib niya. Walang hiya. Pulang-pulang mukha niya habang nakaharap sa magulang at kapatid ni Ashton na si Angel. Hindi lang siya namumula dahil sa kahihiyan. Namumula din siya sa galit. Hindi pa ba ito nakontento sa pagnanakaw ng halik sa kanya noon? Pati ba naman melon niya, ninakaw nitong unang himas na dapat isa tunay na nobyo lang niya mapupunta. Sumusobra na to. Hetong tubig, Ligaya, uminom ka na muna. Alam kong pakiramdam na mabitin kaya idaan mo na lang muna sa tubig. Bulong ng mommy ni Ashton na may ngiting nanunudyo.
Nabiting? Saan? Lalo siyang pinamulahan ng mukha na mapagtanto ang sinabi nito. Napaupo siya ng tuwid na maramdaman ang kamay ni Ashton sa balikat niya. Biglaan naman ang pagpunta niyo dito, Ma'am, Dad. Hindi tuloy nakapagluto si Babe para sa inyo. Kumislap sa tuwa ang mga mata ng mommy nito. Marunong kang magluto, Ligaya? Nang tumango siya ay lumaki ang ngiti sa labi nito. That's good, Iha. Akala ko'y kailangan pa kitang turuan para matutong magluto. Iha, baka isipin mo na perfectionist na mother-in-law ako ha? Ayos lang kahit wala kang alam sa gawaing bahay. Pwede naman kayong kumuha ng mga kasambahay. No need, Mommy. My fiancé is a lifesaver. Kaya niyang gawin ang lahat. Right, babe? Nakangiti o mas tamang sabing nakangisi ito ngayon sa kanya. Pinigil niya ang sarili na wag sikuhin sa tiyan si Ashton. Kayang gawin ang lahat? Ginawa na nga siyang fiancé. May balak pa yata tong gawin siyang katulong. Ah, yes po tita. Kaya kong gawin ang lahat. Lalo na pagdating sa babe ko. Aniya sabay peke ng tawa. Pero agad siyang napahinto sa pagtawa na makitang seryosong tingin ng daddy ni Ashton. Nakakatakot naman tumingin si Tito. Mukhang hindi lang ang kagapuhang namana ni Ashton dito. Maging pati yatang ugali nito. Siya nga pala, Iha. Itong asawa kong si Luis. Call him Tito or Dad. Ikaw nang bahala. Sinama ko siya dahil gusto niyang makilalang future na magiging daughter-in-law namin. At siya naman si Angel. Alam kong kilala mo na siya. But she insists to visit you para makita ka muli. She really likes you a lot. Katulad ng pagkagusto sa'yo nila Camila. Nang ilahad sa kanya ng daddy ni Ashton ng kamay ay nanlamig siya. Ewan na niya. Parang may nakakatakot kasi ang paraan ng pagtingin nito. Para bang may alam ito na ewan o guni-guni niya lang yon. Kasalanan to ni Ashton. Dahil nag-iwan to ng masamang impression sa kanya, pati tuloy ang kamukha nito'y nadadamay. Sa huli ay tumayo siya at nakipagkamay na lang siya sa daddy ni Ashton. Huwag mong iiwan ang anak ko kung ayaw mong ipatapon kita sa dagat. Ha? Luis naman, huwag mong biruin ng ganyan si Ligaya. Baka iwan niya si Ashton sa ginagawa mo. Ani Emma sabay hampas sa braso ng asawa. Muntik na siyang matumba sa takot dahil parang totoo ang banta nito. Tapos biro lang daw yun. Namumutla na bumitaw siya sa kamay nito. Nangangatog na palang tuhod niya kaya nawalan siya ng lakas sa takot. Pero naramdaman niyang matipon ng brasong pumigil sa bewang niya na huwag matumba. Si Ashton. Abot hanggang langit ang ngisi nito habang nakatingin sa ama. Mukhang natuwa pa ng bintaan siya ng daddy nito. Paano ba makakawala sa weirdong pamilyang to? Dad, huwag kang mag-alala. Hindi ako iiwan ni Ligaya. Mahal na mahal niya ako kaya hindi niya gagawin sa akin yan. Nangihina na tumango siya. Opo, tama siya. Mahal na mahal ko po ang pera niya. Ang ibig ko po sabihin, mahal na mahal ko siya. Aniya na kunwari sinandal pang ulo sa dibdib ng binata. Nag-order na lang ng pagkain online si Tita Emma para sa lahat. Habang naghahanda ng mga plato sa mesa ay walang tigil naman si Angel sa pangungulit sa kanya. Ligaya, ano nagustuhan mo sa kakambal ko? Don't tell me it's because of his look. Well, if you're gonna tell me I was right, hindi ako naniniwala. Mukhang hindi ka naman tumitingin sa palnabas na anyo. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Ligaya? Ngayong magkasama na sila ni Ashton sa isang bubong. Magkasundo pa kaya ang dalawa, ngayong araw-araw na silang magkikita. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.